When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, of God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Alright. Isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat. Good afternoon po sa ating lahat. Magandang tanghali po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang tanghali po sa inyo pong lahat. At welcome po dito sa ating programang The Baptist The Baptist Lunch. At nabulaga ako. Sabi ni Sir John sa akin, 5:40. Game na pala. Game na pala eh. Yung nagbabasa-basa pa ako ng mga caption dito. Well, anyway, so again, isang mapagpalang tanghali po. At salamat po sa Panginoon at muli ay napaintulutan po na maging guest dito po sa programa po ng Young People. Alright, and I hope na kayo po handa na, mga young men at young ladies po natin nanonood po dyan. Team Focus and Team Preparation po. I hope na kayo po ay nakasubaybay na sa atin at I hope na napasahan nyo na yung mga ibang mga young men at young ladies po natin dyan. No? At tulad nga na nabanggit ko doon kanina sa impormasyong pangkalusugan ay ano po ngayon, tawag nito, wala naman pong pasok. Kaya mas maganda ay yung mga young people po natin ay makasubaybay po dito.
No, kaya shoutout ko lang yung mga ibang mga young men at young ladies po natin dyan. By the way, maraming salamat po muli sa ating mahal na pastor for the privilege na maging bahagi po ng programa pong ito. And also kay Sir Maki na muli ay napahintulutan na maging guest po dito sa ating programa. No? At salamat po sa Panginoon at shoutout ko lang din po sa lahat po naman nagsusubaybay po sa atin. Tulad po nila Ma'am Arian Joy Tenerife. Hello po Ma'am Arian. And also sa mga young people po natin na nandiyan, ay shoutout ko lang din sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy. Ayan. And also kay Simeon, Cassidy at kay Chloe na nanonood po sila ngayon. Kay Rica May Danao. Ayan. Hello po. And kay Sir Ruben Ubidos. Ayan, Sir Ruben Ubidos, shout out to you and sa mga kasamahan niyo po dyan. At kay Ma'am Helen Kapundan. Hello po, Ma'am Helen Kapundan. And also sa lahat pa po ng mga sumusubaybay po sa atin dyan, like Ma'am Mirna Alanige. Hello po. At sa mga ilan-ilan pa po dyan, konti pa lang mga live viewers natin ngayon na mukhang tulog pa yung mga young people, mukhang talagang sinusulit nila ang kanilang bakasyon. Sabi nga nila, ito yung time na matutulog sila ng matutulog kasi puyat sila kakanood ng Netflix kagabi. Yun, oo. Kaya sayang mga kapatid, no? Sayang tulad nga ng lagi ko nababanggit dito sa ating programa pong ito na sana for this topic or sa mga ganitong klaseng talakayin ay makasubaybay po kayo para po sa amin. Kasi nga, napakalaking blessing at napakalaking pagpapala po nitong programa sa lahat po ng mga young men at young ladies po natin, no? Kasi talagang hindi kayo pinapabayaan ng simbahan na ito na kayo po ay maligaw ng landas. Kaya sulitin niyo po itong mga programa po na ito, mga kapatid. Tulad nga ng sinabi ni Sir Mike Bagyon kagabi, minsan nagiging passive na lamang tayo sa mga paalala, no, ng ating simbahan. Pero kaya nga sabi ko, dapat makita ninyo po yung blessing na meron po tayo sa simbahan po natin na ito. Kalain niyo po yon, simula juniors hanggang team prep hanggang hanggang team focus, talagang guided kayo ng simbahan po na ito. Kaya pag kayo man ay talagang sumemplang, pinili nyo na talaga yun. Oo. Kaya mas maganda mga kapatid ay talagang seryosohin po natin yung mga napapakinggan po natin dito po sa mga programa po natin. Kaya nakita nyo po kanina yung introduction. Napakaganda introduction pa lang. Meron na kayo talaga makukuha kung anong meron sa programa po na ito. Shout out to Sir Janver Sapatose. Ayan, shout out to you, sir. At salamat at nandyan po kayo nanonood. And yung mga leaders po ng Team Focus and also Team Prep ay sana nandyan po kayo. Sino bang leader ng Team Prep, mga leaders diyan? Team Fearless. Sino leader ng Team Fearless? Sir Emil. Ayan. Sana nandyan yung mga leaders, syempre. Sino leader ng team Patient? Si Sir George. Ayan, Sir George. Ayan, shout out to you, Sir George, ha. Ayan. Team Patient, Team Fearless, Team Purposeful. Ayan, nanonood si Sir Ruben. Ayan. Sino pa ba? Mayroon pa ba? Team Fast? At Steadfast, oo. Sino? Sir Dave, patay tayo doon. Sir Edward De La Cruz, Team Steadfast. Talaga naman. Yun lang, wala sila dito. Oo, yan. Sino ba? Apat lang ba yan? Apat lang, oo. Shout out Sir Dominic. Yun, nanonood si Sir Dominic. One of the hosts ng Team Focus. Ayan. So, alam po sa Team Focus na marami. Oo, mga mga kung sino-sino man mga leaders dito. Ang dami po dito. Pero alam po si Sir Dominic yata isa sa mga leaders ba to? Hindi. Kasi host na kasi siya, di ba? Sila Sir Jairo Centella.
Ayan, siya? Uy, si Steven. Oo, Koy. Ayan. Si Nolias. Si Nolias. Leader ba si Nolias? Hindi. Oo. Si Dolor. Oo, Jeremiah. Basta yung manood po kayo mga kapatid. Yung lalo na yung dapat kayo itong mga leaders dito siyang nakikita ko dito para at least yung mga leaders din 4 plus yung yung leaders din ng ibang baka siguro nag-area. Oo, baka naman sila ay puspos at nagpapagal sa kanilang mga area. Pero lunchtime ngayon mga kapatid, ako ako bilang isang area leader, pag lunchtime na. Kasi sigurado naman yung kakatukin ninyo yung kakatukin po ninyo, naghahanda rin naman po yan ng mga kanilang mga pananghalian, di ba? Nanananghalian. Kaya mahirap din naman kumatok at sasabihin mo na, gutom po. Mas maganda naman po na sumabay na kayo sa pananghalian nila, no? Hindi sumabay sa sa pananghalian, nakakain din kayo sa kanila, kundi mananghalian na rin po kayo. Para mamaya ulit, at least prepared na po kayo. Ayun, minention na daw ni Sir Dominic, Sir Steven Plumentira, at Sir Jairus Entea. Ayun, mga team focus ito At hello po kay Ma'am Kabasag Rosiel. Ayan, hello po. At kay Ma'am Femahor. Happy watching and keep watching po sa inyo pong lahat. Lahat po ng mga team focus na nandito ngayon, shoutout ko po sa inyo, no? Alam ko si Ma'am Arian Joy, di ba, team focus? Ayan, isang team focus pa lang nakikita ko. Di ba? Asan na ibang mga team focus natin na yan? Ako naman kayo. Ayan, team... Sabi ni Sir Dominic, team patient daw. Team patient yon, hindi team patient. Team patient. Mga team focus, lumabas kayo dyan at manood kayo, ha? Report ko kayo kay Sir Maki. Sabi ko, Sir Maki, walang nanonood ng team focus. Si Arian Joy lang. Nakikita ko. Shout out to Ma'am Perla Manluktao. Yun. Shout out mo to mamaya Sir Dominic sa programa ninyo. At least kita mo ngayon, si Ma'am Arian lang nanonood ngayong ito. Sa team team prep, at least ilan kayo. Nandiyan si Sir Ruben, Sir Janber, Dominic, sino pa ba yung mga team prep dito? Sir Romir, si Sir John, at least maraming representative na. Hindi, si Rica May Danao pa pala. Oo, di ba? Team focus pa to. Si Rica May Danao, yun. Yeah, mga mothers ang nanonood ngayon, saka ayun. Sabi ni Sir Steven, nananahimik lang daw siya. Oo, yun. Dito lang ako, sir, tahimik lang. Yun. Salamat naman sa Panginoon, Sir Steven Flomentira. At nakasubaybay ka na. Yun. Kasi nagso-soul winning si Sir Steven Nagso-soul winning si Sir Steven ngayon. Kaya medyo busy po sila ngayon sa kanilang area. Hinihit nila yung goal nila sa kanilang area. Yan. Ayan. Sabi ni Sir Steven, Sir Con, good afternoon Sir Con. Pogi mo talaga. Lalo na sa... Hindi naman talaga. Okay, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. At... sakto, magtatapos na po yung ating programa. Hello po, Pastor Rick Belmonte. Ayan, hello po, Pastor Rick. Happy watching po and keep watching po sa atin. Alright? At maganda po yung topic po ninyo dito po sa programa ngayong umaga pong, ngayong tanghali pong ito. Inom lang ako ng tubig mga kapatid. Ayan, maganda po yung tinatalakay nyo po dito patungkol po sa sovereign architect. Tama ba ako? Ito yung yun, Akala ko nagkamali ako Ayan, yan. Salamat. Nakainom din ng tubig. Sovereign architect. Wow, napakaganda nung talakayan. At ang ginamit nyo pong verse po dito is in Proverbs chapter 3. Ayan, Proverbs chapter 3 in verse number 5 to 6. The Bible says there,
Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Alright? Uy, nanonood na si Sir Dave de la Cruz. Ayan. Nanonood na si Sir Edward de la Cruz. Yun. Happy watching, Sir Edward de la Cruz, one of the leaders of team preparation. Yun naman talaga. Kasi nag-solo winning din to si Sir Edward de la Cruz eh. Oo, kaya hinihit nila yung goal nila ngayon. Saan lang area, ang goal nila ay 10 bisita. Yan. Salamat sa Panginoon. Last Sunday, wala silang bisita. Kaya babawi daw sila. Babawi daw sila. Oo. Sabi ni Sir, dito, keep watching, Sir Edward de la Cruz. Salamat sa Panginoon. Hello po, Ma'am Liza Pisco. Ayan, happy watching po. Ayan, mention nyo na po iba. Maganda, makanood po sila dito. Ayan, at yung mga leaders talaga eh. Talaga naman. Well, anyway, so tulad nga na nabanggit ko po, ang topic po is all about the sovereign architect. Yan, napakaganda pong talakayin po na ito. At nakita ko po yung, pinanood ko po yung, nireplay ko po yung episode last time. Napakaganda po nung binabanggit po ni Sir Maki po dito para po sa inyo. It's a great encouragement to all young people out there na sa ating simbahan. Binabanggit niya yung sinasabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Yun. Yan ang isa sa mga hinighlight ni Sir Maki. Yan. Hello po, Ma'am Moriel. Hello po, Ma'am Moriel Garino. Sabi niya po dito, gusto na yata mag-asawa ni... feeling ko nagsusubaybay na siya sa mga ibang episode. Sa Father's episode yata sumusubaybay. Ayan. Well, anyway, so nabanggit po ni Sir Maki na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, which is true, mga kapatid. Yan ang nga sinabi ni Dr. Jose Rizal. Kinote niya po yan, no? Na ang sabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Tama po yan kasi sila na yung pausbong talaga, no? Sila po yung talagang next generation po natin. But ang maganda makita po natin dito, tulad po na nabanggit ni Sir Maki last time, magiging pag-asa lamang tayo ng bayan, mga kapatid, if we do have the Word of God. Kasi marami pong mga kabataan ngayon talaga. No, nakita nyo naman po sa lansangan at kita nyo na naman din po personally sa lahat po ng mga nag-e-area po ngayon. Kung ano pong klaseng kabataan ang meron po tayo ngayon. Nakikita nyo po yan, saksi nyo po yan, at makikita nyo po yan sa samot-saring mga Facebook reels po ninyo na makikita po ninyo anong klaseng kabataan na ang meron po tayo. Kaya nga, kung nakikita lang din po talaga ni Dr. Jose Rizal, itong kabataan na ito na kung anong merong kabataan meron tayo ngayon, ay grabe po na. Grabe na po talaga ang mga kabataan. Hindi na po sila, grabe po yung impluensya ng mundo po sa kanila. That's why it is really a great blessing that we do have this kind of program. Itong specific po na ito na programa na pang young people. And also, mamaya pang gabi. Akalain nyo, meron na kayong umaga at meron pa kayong mamaya ulit gabi. Diba? Napaalala. Kaya nga, we really need to take this seriously, young men at young ladies na nakakapakinig po sa akin ngayon. Kasi nga po, tulad nga na nabanggit ng ating late Dr. Jose Rizal, you are the hope for the next generation. 'Di ba? Kayo po ang pag-asa ng bansa po natin. Pero sabi ko nga, and sabi rin ni Sir Maki, magiging pag-asa lamang kayo ng bayan kapag meron tayong salita po ng Diyos. Kaya nga ito nga po yung pinagdidiinan po namin sa inyo na makinig kayo,
matuto tayo ng salita po ng Diyos. No? Kaya nga, maganda itong tinatalakay ngayon eh. The sovereign architect. Alright? Pag sinabi po nating sovereign, para at least maintindihan po ng napakarami, no? Once we say sovereign, sovereign means highest. Yan. Or pag sinabi natin ding sovereign, it is the most important. Alright? Most important. Or talagang pinakamataas at pinaka-importante. Alright? That's the word sovereign means. Or it means having unlimited power or authority. Yan po. Ibig sabihin, meron po siyang unlimited and meron din po siyang unlimited power or authority. Yan po ang ibig sabihin ng sovereign. Alright? So, the most high and also the most important, pinakamahalaga, pinakamataas, or merong unlimited power and also unlimited authority. Yan po ang ibig sabihin ng sovereign. Alright? Ngayon, idugtong natin yan sa salitang architect. Alright? So ano ibig sabihin naman ng architect? Pag sinabi nating architect, it is a person who designs building and advises in their construction. Alright? So yan po ang ibig sabihin po ng architect. Isang persona na nagde-design ng isang building. And also, nagbibigay din ng advice patungkol sa kanilang construction. Alright? Patungkol sa isang construction. Yan po ang isang architect. Okay? Nakukuha nyo po yun. Nagde-design ng building. So, ngayon, ilagay po natin yan sa sabi nga dito nga sa tinatala, the sovereign architect. Ilagay natin yan sa espiritual nating pamumuhay. Wala nang ibang pwede or wala nang ibang sovereign architect na tinutukoy po dito, walang iba kundi ang ating Diyos, kapatid. Alright? Nakuha nyo po yun? Our sovereign architect is none other than God. It should be our God. Siya yung magbe-build, siya yung magde-design, siya yung magko-construct, siya yung lahat ng magde-design ng ating pamumuhay. Alright? Nakuha nyo po yun. Young men, young ladies, your sovereign architect is none other than our God. Siya ang dapat nagagabay at magbibuild ng iyong buhay. Siya ang magdedesenyo ng iyong buhay. Nakuha niyo po yun? Siya ang mag-a-advise kung ano man ang dapat gawin para sa iyong buhay. Yun ang dapat niyo pong kukunan. Walang iba kundi ang ating Diyos. Because He is the sovereign God. He is the most high God. He is the most important God. He has the unlimited power. He has the unlimited authority to your life. That should be the case, brethren. No, young men, young ladies, yan po yung dapat na ninyong malaman. Siya yung persona na magde-design ng iyong buhay. Siya yung persona na mag-a-advise ng iyong buhay. Pero the sad thing right now that is happening to most of our young people nowadays is what? The problem of our young people right now is they are trying to experiment their own lives. Yun po talaga ang pinaka nangyayari po sa ating mga young people ngayon. Ang ginagawa ng napakaraming tao or napakaraming young people ay pinag-e-eksperimentohan pa nila ang kanilang buhay. Which is sinasabi na nga
We do have the Most High God. We do have the sovereign God. We do have the sovereign designer ng ating buhay. The sad thing is, ang ginagawa ng young people, mag-e-eksperimento pa ng kanilang buhay. Yun po yung talagang nakakalungkot talaga sa napakaraming young people po ngayon eh. Na alin, ang gagawin, iti-testing pa nila. Yung kumbaga, pasukin ko kaya muna ito. Baka pwede pang makalusot eh. Di ba? Nakuha niyo po yun? Testingin ko kaya ito. Kasi wala pang nakakatry nito eh. Nakuha niyo po yun? Pasukin ko kaya muna yung gantong klaseng buhay. Minsan dumarating pa yung young people, yung isang young men at young ladies na ganun eh. Papasukin muna nila at pag na-try na nila at bumagsak sila, doon pa lang sila babalik sa Panginoon. Nakuha niyo po yun? Kumbaga, hindi sapat yung napapakinggan nila na purong salita ng Diyos, hindi sapat yung pakikinig nila at naririnig nila ng mga testimonies na nanggaling na sa ganong klaseng pangyayari and yet testingin pa rin nila. Nakuha niyo po yun? Kaya nga sabi ko nga, mapalad talaga kayong mga nakakapakinig ngayon na you do have this kind of program to guide you. You do have the Word of God. We do have, kaya nga pinapakilala sa atin kung sino yung Diyos natin para mas lalo po natin siyang pagkatiwalaan. Kaya nga yun po yung dapat po nating makuha mga kapatid. No? Yan ang yan ang pinakasakit ng isang young people ngayon. Ang gagawin, mag-e-eksperimento pa talaga. Parang may gusto pang patunayan na ito talaga eh. Tatry ko muna ito. Pag pumalya ako, nandyan naman yung church eh. Di ba? Nakita niyo po yan, nandyan naman yung church. Pero sabi ko nga po sa inyo eh, kumbaga, raranasin mo pa ba yung hirap yung tipong laro ng sanglibutang ito bago pa tayo pumunta doon at panghawakan yung salita ng Diyos? Eh, nakakalungkot naman po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo eh, kaya nga may ganitong klaseng programa. That's why you do have this kind of program to guide you. That's why we are introducing to you your sovereign architect. Yeah, that's why you don't need to experiment. Huwag mo nang pag-eksperimentohan yung buhay mo because you do have a sovereign architect. Nakuha niyo po yun. You do have what? You do have the highest and the most important. You do have the unlimited power, the unlimited authority, mga kapatid. You do have this kind of person, mga kapatid, that could guide you, that could design your life, young men at young ladies. Wag mo nang pag-eksperimentohan yung buhay mo. Wag mo nang pasukin yung dapat mong hindi pasukin. Wag mo nang sabihin na, baka pwede ito. No, wag mo nang itry yan. Wag mo nang pag-eksperimentohan yung buhay mo, kapatid. As long as napapakinggan mo na itong mga salita ng Diyos, kapatid, dapat mo nang ibigay yung tiwala mo diyan. Kaya nga the Bible says here, trust in the Lord with all thine, sabi ng Biblia dito, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. That own understanding right there is your experiment. Nakuha ninyo? Yung sinasabi po ng Biblia po dito, that you are leaning to your own understanding, that is your experiment. Nakikita niyo po yun na baka nagbabakasakali ka, na baka pwede pa to, na baka makalusot ito. Diba? Eh, kaya nga sabi ko na marami po tayo nakikita dito, mga kapatid, hindi naman sa pangaano, no? Papasok sila sa ganitong klaseng buhay, and yet, at the end, babalik din naman pala sa church. Nakuha niyo po yun. Papasukin nila yung mga ganitong klaseng pamumuhay, etong ganitong klaseng pagsubok sa buhay, and then at the latter end, at the end of their journey, babalik din pala sa church. Pero ang tanong ko, bakit hindi na lang nagpatuloy sa church?
Bakit hindi na lang talaga nagpasumikap at talagang nagpagal na talagang sundin na lang yung sinasabi ng Biblia? Dinaras pa nila yung ganun, mga kapatid. Oh. Kaya nga, hindi ko naman sinasabi na dapat din nila bumalik sa church. Hindi sa ganun, mga kapatid. Ang hina-highlight ko po dito is bakit hindi na lang talaga nanindigan sa salita ng Diyos. Kasi alam din naman ng nakararami na pag nanindigan tayo sa salita ng Diyos, if you will trust in God, mga kapatid, talaga namang gaganda. At sabi ko nga nung nakaraan, wala pa po akong nakita na buhay ng isang young people na ibibigay niya lahat ng tiwala niya sa salita ng Diyos at mapapariwara ang kanyang buhay. Wala pa po akong nakitang ganun, kapatid. Wala pa po. Wala pa. Ni isa. No? Wala pa po ko isa. Kaya nga, the Bible says there, trust in the Lord. Alright? Once you say trust, mga kapatid, you are giving all. Lahat. Kaya nga sabi nga ng Biblia dyan, no? Trust in the Lord with all. No reservations. Wala kang ititira sa sarili mo. Kasi pag nagkaroon ka ng tira sa sarili mo, doon ka na nagkakaroon ng eksperimento sa buhay mo. Nakukuha niyo po yun? Pag nagtira ka Pag nagtira ka para sa buhay mo, kapatid, pag meron kang tinira at pinagana mo yung sarili mong kakayanan, you are now experimenting your lives. Ang buhay, kapatid, hindi yan. Ang buhay, isa lang yan. No turning back yan. Pag ginawa mo na yan, ang isang bagay na yan, pag pinasok mo na yan, wala na yan. Wala nang back out yan. Hindi mo na pwedeng, wala nang ganun. Hindi mo na pwedeng iurong yan. Lilipas ng oras dyan. Tapos na yon. No turning back na yon, kapatid. Ang ano mo na lang yan, sana. Sayang. Sana sumunod ako. 'Di ba? Sana nakinig na lang ako. Puro na lang sana. 'Di ba? Bakit hindi natin palitan yung sana ng sabihin mo na nung simula nung nakinig ako, hindi na ako kumalas sa salita ng Diyos. 'Di ba? Mas maganda pakinggan yung ganun kaysa yung sana nakinig ako doon sa salita. Nung pa lang ako, nung young people pa lang ako, sana. Ako ganun na lang din yung masasabi ko . Kung nakinig lang ako, 'di ba? Puro ganun na lang kasi hindi ko na mababalik yung oras . Hindi ko na pwedeng sabihin na sa pa lang ako, nung young people, hindi ko na pwedeng sabihin nyo, kumbaga puro sana na lang ako. Pero sabi ko nga po sa inyo, lahat ng mga nakapakinig sa akin mga young people ngayon, hanggat meron kayong napapakinggan, alright, wag mo nang pag-eksperimentuhan yung buhay mo. Wag na, kapatid. No? Wag mo nang sayangin yung napapakinggan mo. Wag mo nang ipag-eksperimentuhan mo pa yung kasi nga ang buhay mo ay iisa lang yan. Hindi ka naman pusa. 9 lives. Hindi ka naman pusa . 'Di ba? Na siya mang buhay noon. Ako hindi wala namang ganun, kapatid. Iisa lang ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At kung lalaruin mo pa yung buhay mo, ano pang mangyayari? 'Di ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo hanggat may napapakinggan ka na, huwag ka na maging passive. Talagang ibigay mo na yung sovereign architect, yun na yung pagkatiwalaan mo, which is yung Diyos natin. Kasi siya yung magdedesenyo ng buhay mo, siya yung dapat nag-a-advise sa yung buhay. Yun dapat yun, kapatid. Para, sabi nga ni Sir Maki last time, para maging pag-asa ka ng bayan. If you do have this sovereign architect in your lives. Diba? Na nakuha nyo po yun, mga kapatid. Yun ang problema ng napakaraming young people ngayon . They are trying to experiment their own lives. But the Bible says here, we need to trust Him. Trust in the Lord with all thine heart. Trusting, no reservation. No? Lahat, ipagkakatiwala mo sa Kanya lahat. Wala. Una, mga kapatid, ipagkatiwala mo yung proseso.
no? Ipagkatiwala mo yung proseso, kapatid. In terms of your spiritual growth, dapat mong ibigay yung yung itiwala sa Kanya. No? Saan? Sa ating Diyos, sa paglago po ng inyong spiritual life. Wala ka na dapat, hindi mo pwedeng iasa ang paglago mo, mga kapatid, sa mga kasamahan mo. Na kasi lumalago na siya, malago ka na din. Hindi nakakahawa yung mga kapatid, yung kaya nga mas maganda is yung napapakinggan mo ay dapat mong isabuhay. Yan ang dapat mo yung proseso ng paglago ay dapat ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Yung proseso ng alin, ito laging na yung sinasabi na kaya nga ibibigay mo yung tiwala mo eh. Trust in the Lord. Ano yung mga bagay-bagay na dapat mong ipagkatiwala sa Diyos? Pagdating sa courtship, di ba? Pagdating sa courtship, kayong mga team prep na nandiyan, no? Pagdating sa ganyan, dapat yung proseso ayon sa Bible, ayon sa biblical standard po natin. Di ba? Pagdating sa courtship po natin. Pagdating po, like for example, yung mga pagdating po sa mga young people natin, sa mga team focus, kapag hindi pa panahon, huwag niyong pasukin. Di ba? Alam nyo kung saan dapat kayo nag-focus. Pagdating naman sa team prep, dapat ayon. Saan? Sa tinuturo ng Biblia. Pagdating sa courtship. Kaya nga, yung proseso ba? Yung proseso, yung ipagkakatiwala mo, yung proseso, wag mong ibibida yung sarili mo. Kaya nga pagdating sa ganyan, mga kapatid, napakahalaga na ibigay ninyo yung tiwala ninyo saan? Sa Diyos. Kaya nga yung sabi ng Biblia, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Wag mong bibigyan ng puwang yung alin, yung sarili mong kakayanan. No? Ibigay mo lahat ng tiwala. That is why it is important na alin, kilalanin mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. That's why we need to know Him more. Kaya nga sabi ko nga sa mga nakaraang mga kaya nga, it is our high time na alin, itong panahon na ito, nakilalanin mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Because mahirap mong ibigay ang tiwala mo sa isang persona kapag hindi mo siya kilala ng lubusan. Ang hirap nun, kapatid. Magbibigay ka ng tiwala sa hindi mo kilala, parang hindi pa ako nakakarinig na gano'n. Na pagkakatiwalaan mo na agad yung isang tao na hindi mo man lang tine-check kung anong meron siya, kung anong kakayanan niya. Diba? Parang ang hirap mong ibigay yung tiwala sa isang taong gano'n. Ibibigay mo, kumbaga, ibibigay mo yung buhay mo sa kanya, tapos hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin sa buhay mo. Ang hirap po nun, mga kapatid. Kaya nga, we need to know Him more. And the more that you will know Him, the more that you will put your trust in Him. Di ba? Nakuha niyo po yun? Kaya nga pag nakita mo yung proseso at nakita mo yung kakayanan ng Diyos sa buhay mo, kahit ano pang mangyari yan, kahit ano pang dumating sa buhay mo, kapatid, na anumang pagsubok yan, ibibigay mo pa rin yung tiwala mo sa Kanya. Nakuha niyo po yun? Kahit ano pang nangyayari, kaya nga minsan sa mga young people ngayon 'di ba? Anong ginagawa nila? Anong minsan solusyon nila sa matinding problema niya? Suicide. That's their process. 'Di ba? Pero kung makikita mo yung kapag nakilala mo yung sovereign architect ng iyong buhay, na meron palang pwedeng mag-guide sa'yo, na pwede palang makapangyarihang Diyos na tumulong sa'yo, hindi mo iisipin na mag-suicide Bakit? Merong Diyos Merong makapangyarihang Diyos. Merong sovereign architect. We do have a sovereign architect that could design na pagandahin. Ganun ang architect, mga kapatid
papagandahin at papagandahin niya pa yung isang building. Maganda na, papagandahin niya pa. Yung disenyo ng building. Kaya nga minsan pag nakita mo yung tibay ng sinong nito? Sinong architect nito? Ang ganda naman ng pagkakahulma ng building. Sinong architect nito? Oh, 'di ba pag ganoon din naman sa ating buhay, pag nakita mo, ang ganda naman ng ang ganda ng buhay niya, no? Ano kaya meron sa buhay niya? Ba't ganoon na lang kaya siya? Kahit may problema, parang nakangiti pa rin siya. Kahit na ganun na nararanasan niya, kahit ganun yung pamilya niya, bakit parang walang nangyayari? It's because meron siyang sovereign architect. Merong nagga-guide sa kanya, merong nagdidisenyo ng kanyang buhay. 'Di ba? Oh, kasi nga ibinibigay niya kasi yung tiwala niya sa sovereign architect na yun eh. He is trusting the process. Sa pagdating sa paglago, trusting the process. Minsan ganoon talaga mga kapatid. Minsan kapag sa paglago, minsan merong masakit tayong tatanggapin, minsan makokorek tayo, pero sabi ko nga, pag ikaw ay nakokorek, doon tayo mas lalong lumalago. But, sabi nga ng Biblia, you need to trust the process. Ibigay mo yung tiwala mo sa Diyos. Ibigay mo yung tiwala mo sa makapangyarihang Diyos, kapatid. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nakuha niyo po yun? Kaya nga, it is very important to know our God more. No, young men, young ladies, na nakikinig po sa akin ngayon. Kaya minsan nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan, it is because hindi mo pa lubusang kilala yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Diba? That's why you're leaning eh. You're leaning to your own understanding and your own knowledge. It's because hindi mo nare-recognize yung makapangyarihang Diyos sa buhay mo. Diba? Kaya yun po yung dapat po nating makita. Kilalanin ng lubusan ang Diyos po natin. Para pag nakilala mo yung Diyos ng lubusan, ibibigay mo ng yung tiwala mo sa Kanya. Oh, 'di ba? Kaya nga yun po yung mga gusto ko pong ipaalala po sa inyo, young men at young ladies. Sa paglago nyo spiritually, ibigay nyo ang buong tiwala nyo sa Diyos. Wag nyong ipagkatiwala yung paglago ninyo dahil malago na yung isang kasama ninyo. No, ang paglago is personal. Hindi dahil malago na yung kasama mo, malago ka na din. No, ang paglago ay personal. Kaya nga, yung paglago mo ay ibibigay mo yung tiwala mo sa Diyos. No, nakuha niyo po 'yon mga young people po natin, no, na nakakapakinig po sa atin ngayon. Kaya nga lalong-lalo na pagdating nga sa courtship eh. Yung proseso ng courtship, mga kapatid, yung proseso nung panliligaw, minsan sablay. sa mga minsan may mga naririnig ako ng mga nagpinagpapaalam ng mga young people ngayon. Nako. Ginagamit ang sariling kakayanan. Sabi ko, saan napulot 'yun? Guided na kayo ng team prep. Oh, tatanungin anong plano mo? Ayun, wala na, blanco na agad. 'Di ba? Nakuha niyo po 'yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo you need to trust God. Don't trust yourselves. Don't lean unto your own understanding. Yung dapat ninyong malaman, mga kapatid, yung dapat ninyong ipamuhay, mga kapatid, dapat ninyong ipagkatiwala sa Diyos, no? You cannot put your full trust sa isang tao kapag hindi mo siya lubusang kilala. Yan ang lagi niyo pong tatandaan. That's why we need to know Him more. No, kaya nga dito sa mga programa po natin, dito sa The Baptist Lunch na ito, dapat lubusan niyong makilala palalo ang Diyos. Pinapakilala namin tulad nito, sovereign architect who will design,
who will give tawag nito, guidance sa inyo pong buhay. Sino yun? Walang iba kundi yung Diyos po natin. Our sovereign architect is none other than God. Yan ang madalas na ngayon, mga kapatid. Kaya maraming mga young people na hindi maganda ang kanilang buhay, isa lang, walang Diyos. Yun lang talaga yun lang talaga ang Kaya nga yung bagong binuksan namin na area dito po sa bagong binuksan namin na area na malapit po kila Sir Tony. Ano ko kung alam nila nila Brother John to. No, sa may sa sitio Pagkakaisa. Oo. Yan. So sa sitio Pagkakaisa, doon sa sitio Pag-asa or Villa Pag-asa. Yan. Lagi ko sa kinikita yon. Pag dumadaan ako ng expressway, kita mo yun dito sa side na to eh. Kita mo yan. Kada gabi, ang daming mga bata na nakatambay, mga kabataan. Puro mga naka-geng-geng na suot. Ang dami. Sabi ko, sino kaya nagsusundo dito? Nakarinig na kaya to ng ebanghelyo ng Diyos? Sino kaya ang dito, mga nagpupunta dito? Kaya tinanong ko agad si Sir Tony eh. Sir Tony, napupuntahan nyo pa itong area? Kasi ayoko naman na biglang pasukin na lang yung area na yon na walang pahinto. Kasi malapit sa kanila yan. Baka kasi nandun na sila. Oh. Ngayon, sabi hindi na daw nila naabot. Alright, sige. Okay lang po ba, Sir Tony? Napuntahan namin. Sa biyaya naman ng Panginoon, pinayagan ako ni Sir Tony na pasukin yung area na yon. So it's by the grace of God, marami po nakakilala po doon sa Diyos po natin. Kaya yun po yung sinasabi ko na yung mga kabataan ngayon, ang kinakailangan talaga nila is meron talaga silang makilalang Diyos na tagapagligtas at Diyos ng kanilang buhay. Yung sovereign architect, minsan nakala ng mga kabataan, ang architect ng kanilang buhay is yung sila na mismo. Kaya nga meron sinasabi nilang ano ba yun yung lagi nilang yung YOLO, you only live once. At yung sinasabi nga nila na buhay ko na to. Buhay ko to. Ako ang may buhay nito. Ako may karapatan nito. Wala kayong dapat ipakialaman nito. Wala kayong karapatan para pakialaman nito. Yaan ang madalas kong naririnig sa napakaraming mga young men at young ladies. I mean sa mga nakikita ko lang sa Facebook o sa social media. Buhay ko to, bakit mo papakialaman? Meron akong sariling buhay. Akalain mo yun, di ba? Hindi nila alam that they do have a sovereign architect who designed their lives. Unat sa pool, siya ang architect ng iyong buhay. Siya ang architect ng iyong katawan. Siya ang architect, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Kung bakit tumitibok yung puso mo, kung bakit dumadaloy yung dugo sa iyong ugat, kung bakit nakakahinga at nag-expand yung lungs mo, siya ang nagdisenyo niyan. Siya ang architect ng katawan mo. Ngayon, sino tayo para hindi natin siya sundin? Diba? Pagdating pa lang sa katawan, sino tayo para sabihin natin na, ay, buhay ko to eh. O, diba? Siya ngayon nagbigay sa atin ng buhay. Nakuha niyo po yun? That's why yun ang dapat makilala ng napakaraming young people ngayon. Na ang buong akala nila kapag meron na silang pera, sumasahod na sila dahil sa mga YouTube na yan, okay na sila. Sila na yung magro-rule ng kanilang buhay. Tinanggal na nila yung sovereign architect. No, hindi dapat ganun. Dapat siya pa rin ang nagga-guide po sa atin. That's why you need to know Him more, young men at young ladies na nakakapakinig sa akin ngayon. Walang anggulo ng iyong buhay na sasabihin mo na kaya mo na. No, mas dapat mong ipagkatiwala ang buhay mo sa Diyos. Kaya nga the Bible says here, you need to put your trust in Him. All thy ways, sabi nga dito, with all thine heart, and all thy, sabi nga dito in verse number 6, in all thy ways. 2 beses binanggit yung all po dyan. At ang ibig sabihin nun, no reservation. Wala kang ititira sa sarili mo. Kasi pag may itinira ka sa sarili mo,
gagamitin nyo ng dyablo para pag-eksperimentuhan mo na yung buhay mo. Pag nagtira ka lang ng isa lang, at sasabihin mo na, baka pwede naman to. Wala na. Ika-capitalize na yun ng dyablo sa buhay mo. Napapasukin mo na yon at dun ka na maglilin sa iyong yung sarili mong pangunawa. Kaya nga dapat kaya nga sasabi po na, kilalanin nyo po yung sovereign architect ng iyong buhay. Yan po yung sinasabi po ng Biblia, wala nang iba kundi ang ating Diyos, mga kapatid. Our sovereign architect or the sovereign architect of our life is none other than God. Kaya nga young people, wag mo sasayangin. Wag mo nang pag-eksperimentuhan yung buhay mo. Wag mo nang ilagay sa alanganing lugar yung buhay mo, kapatid. Kinakailangan mo na talagang ibigay ang tiwala mo sa Diyos. Pagdating sa paglago ng iyong spiritual life, ibigay mo lahat ng tiwala mo sa Diyos. Pagdating sa mga proseso, kapatid, ilagay mo ang buong tiwala mo sa Diyos. Alright? So I hope, mga kapatid, nagkakaintindihan po tayo dito. That's my encouragement for this afternoon to all young people out there, no? Na kung ano man matinding dinaranas mo sa iyong buhay, alright, trust the process. Yung proseso ng Diyos. Hindi man maganda yan, hindi man mahirap man yan, alright, as long as it is a process na gamit ang kasama ang Diyos dyan, alright, huwag mong pagdudahan yan. Ibigay mo ang tiwala mo dyan. Kaya nga lagi ko nare-remind to kay Cassidy sa aking anak. Kahit ganun pa lang yun, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, wag mong papasukin ang isang bagay pag wala dyan ang Diyos. Sa lahat ng papasukin mong bagay, dapat kasama mo ang Diyos. Pag wala dyan ang Diyos, umalis ka dyan. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanya. Bago siya umalis ng kanyang bago siya umalis sa bahay sa bahay, lagi ko nire-remind yan, pag wala ang Diyos dyan, umalis ka dyan. Kaya same thing din po sa inyo, mga young people. Pag wala ang Diyos doon sa papasukin mo, umalis ka na doon. Kumalas ka na. Huwag ka nang baka magbakasakali na pwede naman to. No, hindi na. Wala nga yung Diyos doon eh. Paano magiging pwede yun? Nakuha niyo po, hindi pwedeng maging okay yun kasi wala doon yung Diyos. Pag wala doon ang Diyos, kapatid, huwag ka nang magbakasakali pa. Parang dinidiscuss lang namin sa IP kanina. Pag panis na, huwag ka na magbakasakali pa na hindi sasakit. Baka hindi na sumakit yung tiyan ko. Panis na nga eh. Bumubula na nga, mabaho na nga eh. Mabaho na, tapos panis na, bumubula na, tapos may nakita pang mga magot-magot doon. Tapos sasabihin mo, baka pwede pa to, kainin ko to. Yung gilid lang, sayang matikman ko lang. No. Same thing din sa buhay Kristiyano mo bilang kabataan. Nakita mong mabaho na, nakita mong hindi na kaaya-aya, nakita mong masama na, nakita mong may uod na, papasukin mo pa rin ba? No way. Wag na. Wag mo nang pag-eksperimentuhan yung buhay mo. Meron ka ng guide eh. Meron ka ng sovereign architect. Ang kailangan mo lang, kapatid, sabi nga ng Biblia, trust in the Lord. Hindi man okay, hindi man, parang sa panlasa mo, parang masakit, parang mahirap gampanan. 'Di ba? Parang ganoon eh. Pero as long as ibibigay mo yung tiwala mo diyan, sooner or later, 'di ba? Maganda yung resulta po diyan. I'm telling you, kapatid, ibigay mo lang yung tiwala mo sa Diyos. Maganda yung kakalabasang resulta niyan. Kung anong prosesong binibigay sa iyo ng Diyos, ibigay mo lang yung tiwala mo doon. Hindi man maganda, hindi man kaaya-aya sa iyong pananaw, hindi man or masakit man sa iyong pananaw, alright. Sa iyo 'yun, pero sa Diyos hindi. Kaya nga ibibigay mo yung tiwala mo eh. Panginoon, hindi ko to kaya. Kaya kailangan mo akong samahan. Kaya nga hihilingin mo yung kapangyarihan ng Diyos eh. You need to put your trust in Him. Panginoon, meron dinidisiplina ako ngayon.
Panginoon, nakakatanggap ako ng matinding pagsubok ngayon. Samahan mo ko sa pagsubok na ito. 'Di ba? Iyon yung sinasabi kong ibibigay mo yung tiwala mo sa Kanya. Ilalagay mo yung tiwala mo sa Kanya, hindi sa iyong sarili. Sa Kanya, ibibigay mo talaga lahat. 'Di ba? Yan yung kinakailangan natin. Huwag mong papaganahin yung sarili mong pananaw, kapatid. Alright? So I hope na nagkakaintindihan po tayo. No? Simple lang. Simple lang yung pinag-uusapan po natin, but I hope na ako po ay naging blessing po para po sa inyo. Alright? So inabot na po tayo ng ating oras. It's already 1:15 mga kapatid. And I hope na kayo po ay nag-enjoy sa ating programa. Kaya young people, sulitin nyo po itong programa po na ito. Marami pa pong mga i-discuss si Sir Maki po para po sa inyo. At alam ko po na ang programang ito ay patuloy po na nagiging blessing po para po sa inyo. Alright? So again, maraming salamat again sa ating mahal na pastor, sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Again, thank you so much for tuning in. I hope na meron po tayong natutunan. Salamat din sa mga operators po natin. Magmula po IP hanggang ngayon ay talagang tulog sila. Hindi, joke lang. Salamat po sa Panginoon at nakakasama po natin itong mga operators po natin na ito. Sir John, Sir Rumir at Sir Vince, salamat po sa pagsama niyo po sa akin at I hope na kayo po ay patuloy na nag-enjoy at may natutunan dito sa ating programa. At lagi namin sinasabi po dito, to God be the glory. Salamat po.